Sound. Yun pong ibang klase ay doon na sa kanilang room. Dito naman tayo. Good morning ulit ho sa mga naiwan dito. Good morning. Okay. Pabala uli ng kaunti. Pakitayo uli kayo. Tingnan po natin ang Bible, ang salita ng Diyos, sa Galatia chapter 5, verse 19. Sa Tagalog na natin muna basahin. Basa. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatuwid ay ang mga ito, pakikapid, karmihan, kalibugan. Sa English, now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness. Pray po tayo, Panginoon, pakipagpala niyo po na yung mga salita sa patnubay, pagtuturo directly, powerfully ng Banal na Espiritu. Patawad po, dalisahin kami ng dugo ng Panginoong Jesus. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pakitayo na po kayo. Yun po ating bibigyang pansin. Pakiupo. I'm sorry. Yung uncleanness. Ano ho? Uncleanness. Sa Tagalog, karumihan. Karumihan. Well, siguro, ang basic na alam nating karumihan ay yung naputikan ka lang, nagrasahan. O kaya may muta ang iyong mata. Ano? Yun lang ang ating alam na marumi. Pero yung pong Galatia na yan, yung Galatia natin tinunghayan na salita ng Diyos na isinulat sa magitan ng Apostol Pablo na tinuturuan ng mga manampalataya sa lugar ng Galatia. Ang tunay na anak ng Diyos po ay tinitirahan ng Banal na Espiritu. Ang ligtas, yung tiyak na palangit, may Banal na Espiritu. At mayroon ding lumang pagkatao pa. Naglalaban ang Diyos, Espiritu Santo, sa kanyang gusto at yung gusto ng laman. Ang gusto ng Banal na Espiritu, kabanalan. Ang gusto ng laman ay kasalanan. Ang gusto ng Banal na Espiritu, kalinisan. Ang gusto ng laman, karumihan. So, ating binabagtas po ang aralin na iniisa-isa natin sa abot nating makakaya sa loob ng isang taon, yung mga lista na ibinigay ng Bible tungkol sa kasalanan. At tayo po ngayon ay, hindi ko na alam kung pang ilan na ito. So, isa ho sa lista ng kasalanan ay karumihan. Karumihan. At pag sinabi pong karumihan, yan po ay kinuha sa original na salita ng Grego. Ang tunay naman pong, ang original pong salita ng Bible ay Grego. Ang King James, salin na lang. Yan Tagalog, salin na lang. Pero ang New Testament ay written. Sa Grego. Nakinuha po yan sa salitang akatarsia. Akatarsia. Okay, si Marvin, good morning. Akatarsia. Na ang ibig sabihin po na yan ay impurity. Impurity. Ibig sabihin, hindi nga malinis. Hindi malinis. Pero itong akatarsia, ito ay tumutukoy physically or morally. Ang karumahan na ating babagtasin, mga kapatid, ay hindi lang tumutukoy sa duming pisikal. Ayaw natin ng maruming katawan. Kaya nga tayo nahaligo. Bagaman yung iba kahit lumigo na, ay wala na. Walang magawa talagang lumigo. Lumigo ng lumigo yun pa rin. Pero iba yung iba yung kahit paano yung malinis katawan. Di ba? Kahit nga damit, ayaw natin na madumi. Di ba? So, kaso lang, ang dumi ng Biblia ay hindi lang tumutukoy sa physical. Lalo na yung moral. Kasi, sa Bible, mayroong duming pang puso. Naintindihan nyo ba yan? Pwede ang linis-linis ng katawan mo ay ang utak mo. Tama ba?
Pwedeng ang galing-galing mong magligo, ang galing-galing mong maglinis, ang galing-galing mong mag-ahit, ang dami mong kayang gawin panglabas, pero kumusta yung pangloob? Pwede kasi tayong malinis panglabas, physically. Pero ang masamang balita, ang puso ang may malaking problema. At isulya pa ng kaunti sa Mark chapter 7, verse 21. Tingnan niyo po. Parang ang sisintak. Okay. Ano sabi po ng Bible? Wala dyan kaya siguro. Mark chapter 7, verse 21 to 23. May tao ba doon? Wala pala, kaya pala. Okay. Pakibasa na po ninyo ng Mark chapter 7, verse 21 hanggang 23. Tingnan po. Ang tao ay pwedeng malinis sa damit, pwedeng malinis sa balat, sa buhok, pero ito ang malaki problema. Sapagkat mula sa loob, ano yung loob na yan? Mula sa puso ng mga tao. Yung loob pong yan ay tumutukoy sa puso ng mga tao. Ayan lumalabas ang masasamang pag-iisip. Yan po ang problema. Are you with me? Pwedeng ikaw ay panglabas, napakalinis. Ubus ng, akala mo isang toothpaste, isang gamitan lang. Kung linisin ang ngipin, akala mo natira na lang ingala-ngala. Pwedeng malinis ka sa tainga, kabibil mo lang ng isang kahong cotton buds, ubus agad. Ang linis mo sa katawan, ay paano yung isip mo? Paano yung utak mo? Tama ba? At alam niyo ba mga kapatid, ang kita ng Diyos atin ay hindi lang labas, pati loob. Kaya ang Diyos hindi nagkakamali na ang tao ay dalhin sa impyerno. Bika bait-bait niyong dadalhin sa impyerno, labas lang ang kita mo. Tikat napaka-religyoso na yun, napakatalino pa na yun, napaka-madasalin pa nun. Bit dadalhin sa impyerno? Kasi ang kita mo lang ay labas. Tama? Pero hindi mo kita ang loob. Yun ang kita ng Diyos. Kasi ang tao ay pwedeng magtago sa dasal. Pwedeng ang tao ay magtago sa pagsimba. Ang tao ay pwedeng magtago sa magandang damit. Pero walang makatatago sa paningin ng Diyos. Akala mo ang binubulat-lat ng Panginoon ay kung ano yung laman ng puso na hindi kita ng tao. Binubulat-lat niya. Kayo ba nakakita ng naghihiwag ng bituka ng baboy? O bituka ng manok? Sinusundot ng tingting tapos kayo nihila? Nababaligtad, bulat-lat ang lahat ng ipot. Pati yung baluna ng manok, pipikpikin mo niya tapos saka hihiwain. Pag nahiwa, saka bubulat-latin ng ganyan. Kita mo yung mga ipot. Binubulat-lat ng Diyos ang puso ng tao. Kitang-kita niya ang baho. Ang dumi. Walang matuwid, wala kahit isa. Walang pwedeng magmalinis sa paningin ng Diyos. Kaya kailangan natin magsisit manampalataya kay Jesus. Kaya, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip. Katulad ng pakikiapid. Mga pagnanakaw. Mga pagpatay sa kapwa-tao. Mga pangangaloy niya. Tuloy pa natin ng konti. Verse 22. Ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan. Nako. Ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Verse 23. Ang lahat na masamang bagay nito ay sa loob, nagsisipang galing. At nangakakahawa. Kahit naman yung duming pangkatawan nakakahawa yan. Kaya pag hindi ka nag-aalis ng kuko na may itim, kaya ang mga bata sa graders, tinuturo ang maghinuko kasi hindi may nangingitlog ang bulate. Tapos yung ngangat-ngatin, papasok sa iyong katawan. Nung uso ang COVID, pinagmamas tayo. Bakit? Nakakahawa. Alam niyo ba ang kasalanan? Hindi na confine sa Eden. Yan ay nahawa ang lahat ng tao. Amen? Tama ho ba? At lahat ho tayo nahawa.
Wala ditong malinis. Taas ang kamay dito ng malinis ang puso. Taas po. Ito po ang malaking problema natin. Ang Diyos ay malinis. Ang Diyos ay banal. Sa totoo na. Kayo ba'y naligo ngayong umaga? Amayin nyo nga yung sarili nyo kung kayo naligo ngayong umaga. Naligo kayo ng umaga, nagpalit naman kayo ng damit. Kahirap naman yung nagligo, hindi naman nagpalit ng damit. Tama? Ibig sabihin, ba't ka nagpapalit ng damit pag naligo ka? Kasi alaman mong malinis ka na para suutan ng maruming damit. Ba't ka dadalhin ng Diyos sa langit, siya ay malinis? Ikaw ay marumi. Naintindihan niyo ba yan? Ang tao nga marunong maghiwalay ng tubal at ng laba. Tama? Tama ba? Ang tao ay marunong maghiwalay ng libagin at bagong laba. Lalo kung bagong bili, hiwalay yan sa tubal. Lalo namang hiwalay yan sa basahan. Kaya na malaking problema natin, ang Diyos ay malinis. Tayo ay madumi. Tama? Naiintindihan niyo ba yan? Kapalad yung naiintindihan ito at nakakarating sa puso. Dahil yun lang ang pupunta ng langit. Bakit? Yun nakakakita ng rumi, yun lang ang nahingi ng paglilinis. Pero yung wala kang pakialam sa buhay, may kay marumi, wala rin pakialam sa iyo ang Diyos. Are you with me? Amen. Yung iba hindi lang madumi. Nagtatampisaw pa sa dumi. Masama na yung ikay madumi, pero yung ikay nagtatampisaw pa sa dumi, yung masaya ka sa dumi, peligro yun. Okay. Una natin punsinin, mga kapatid, ang karamihan, yan po ay sins picture. Yan po ay sins picture. Ang karamihang tinutukoy ng Bible ay hindi lang physically, pero meron talagang merong emblem talaga yan. Meron talagang sinisintro yan ng karamihan. Alam niyo ba, yung karamihan, yan po ay naglalarawan lang ng ating kasalanan. So, walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin, lahat ng tao'y marumi. Tingnan po natin. Ang Matthew chapter 23, verse 17, I mean. Okay. Tingnan po natin 27. Baka nagkamali ako ng baka sa verse 27. Tingnan niyo po ang 27. Yan. Yan na po sinasabi ko. Sabanin niyo, mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagpaimbabaw. Sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi, na may anyong maganda sa labas, datapat sa loob ay puno ng mga buto at ng mga patay na tao at ng lahat na karumal-dumal. Nakakita na ba kayo naaagnas na katawan ng tao? Malinis ba yon? Di bagat ang mga ataol at saka yung, ano ba tawag doon? Nicho? Nicho ba yun? Nicho? Pinipinturahan yan ng pinakamagandang pictura pag lalong mayaman ka. Iba nga, may bahay na eh. Mas maganda pa sa bahay natin. Oo. Yan, nakita na pa kayo sa kampusan tong kagaganda ng bahay doon. Yun, pag tayo nabagyo at wala, ay doon kayo tumira, maganda doon. Di ang inyong papag ay yung nicho. Ngayon, ang puntos natin, yung nicho doon, pag sa ganda tingnan, balot ng tiles, mamahaling tiles, pero yung loob na yun, mabaho, marumi, kalansay. Yan ang sinasabi ko sa inyo kanina pa. Pwedeng ang galing mong magdala sa labas. Yung iba, hindi na rin makapino, halata na rin yung nasa loob. Naintindihan niyo ba yan? So, ibig sabihin mga batid, yan palang karamihan, yan nga po ay larawan ng ating kasalanan.
Lahat ba tayo makasalanan? Oo. Sabi ng Diyos, magbasa ng Bible. Di ba? Sabi ng Diyos, magbasa ng Bible. Tayo ba nagbabasa? Oh, doon sa hindi, di makasalanan. Sabi ng Diyos, huwag kang magsisinungaling. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Igalang mo inyong mga magulang. Ipangilin mo ang araw ng Sabat. So, ang dami nating sinasaway. Tayong lahat ay pasabay. Lahat tayo ay makasalanan. Tama ho ba? Lahat tayo ay makasalanan. At alam niyo ba, ang dating, ang tingin, ang treatment ng Diyos sa kasalanan, yan ay masangsang. Yan ay mabaho. Pwede mabango ka sa iyong kadaes. Ay kumusta ka sa Diyos? Tama ba? Amen. Maniwala ko kayo. Tayo ay bulok sa paningin ng Diyos. Bulok. Mabaho. Marumi. Tumalino ka na, yumamang ka na, umidak ka, ano yun? Basta yun. May edukado ka man, bantog ka man, malakas ka man, atletic ka man. Basta kayo makasalanan, tayo inilarawan lang sa libingang pinaputi. Pero ang loob, masangsang, mabaho. Naintindihan niyo ba yan? Ikaw ba yung makasalanan? Taas din ang kamay ng walang kasalanan. O di ikaw yun. At ako. Tingnan pa natin para patunayan. Roma chapter 1 verse 24. Dahil dito sa karumihan na mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan. Tayo nyo ha, kaya ang tao'y mahalay, bastos, walang modo, matigas ang ulo, saramulyo, palawika. Bakit? Ang problema ngay tayo ay ang puso. Marumi. Narinig niyo ba yan? Alam niyo ba ang hilig ng bayawak? Yung bulok. Tama. Ang hilig ng aso, yung bulok. Alam mo ang tao, ang hilig ng tao, hindi Diyos. Kung alin yung bulok. Kasalanan. Tama? Tama. Nako. Alin ba ang mabili ngayon? Biblia o sigarilyo? Biblia o alak? Alin ang lugar na magandang puntahan ng hindi nakakakilala sa Diyos? Simbahan o club? Simbahan o SM? Punta din mo sa SM, wala namang pambili. Pamparami lang na nauli doon. Pero hindi naman nabili. Maliwanag ko ba? So, ikaw at ako ay makasalanan. Therefore, tayo'y marumi. Amen. At ang problema nga natin, ang Diyos ay malinis. Amen? Kaya hindi ka palangit. Ako hindi rin palangit. Pero ang Diyos ay pwede kang linisin. Mamaya makikita natin yan. Tingnan pa natin ang ibang patunay na talata sa Roma chapter 6 verse 19. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible. Nagsasalita ko ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman, sapagkat kung paanong inyong inihandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karamihan. Alam niyo ba ang tao ay alipin ng karamihan? Ang katawan ng tao bilang makasalanan ay alipin ng karamihan. Pag sinabing alipin, sunod-sunuran, kinuha yung salitang dulos. Ibig sabihin, control by another. Pag sinabi pong alipin, ikaw ay kontrolado ng tao. Ngayon, ang tao bilang makasalanan, siya po ay kontrolado ng karamihan. Kaya ang utak ng tao, hindi mo madala sa Diyos. Bakit? Kontrolado ang utak mo ng bagay ng mundo lang, hindi ng Diyos. Naintindihan niyo ba yan? Sayang nga eh. Kung kalin pa yung kapupugi,
Kagaganda ng kute, sila pa yung bat-bat ng tato. Bakit? Alipin ng karamihan. Tingnan niyo po ang kuntuhan ng mga taong wala sa Diyos. Marami dyan ay kabastusan. Marami dyan ay yabangan. Alipin ng karamihan, hindi ng katwiran. Yan ang tao. Yan ang pagsisiwalat. Binubulwat tayo ng Diyos kung sino ka para wala ka may pagmalaki kundi humingi ka na lang ng tawad sa Diyos. Amen? Subukin mo yung inilibing ngayon. Inilibing ngayon. Subukin mong buksan after 3 days. Subukan mo. Binubuksan mo pa ngayon, naaalingasaw na. Mga kapatid, pag binubuksan ng Diyos ang ating buhay, ang baho. Bakit? Ang makikita diya'y karumihan. Pumino ka na ng pagtatago sa iyong tatay at nanay. Nahahalata pa rin yan. Amen? Tingnan pa natin ang Efeso chapter 4, verse 19. Iwan ko kung mapapatulan ko lahat itong talatang ito. Na sila sa di pagkaramdam ng kahiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karamihan. Tingnan nyo ha, yan pa malapit sa tao. Kapalmoks na. Yan po ang problema sa tao mga batid. Kapalmoks na. Alam niyo ba ang kapalmoks? Adobe na ang muka. Hindi na nahihiya sa maling gawa. Tama ba? Are you with me? Na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan. Ano yung mga tao? Hindi na nahihiya. At dahil sa hindi na nahihiya, anong pakialam mo kung ako'y naguhubad? Anong pakialam mo kung nag-overless? Anong pakialam mo kung ganito ang paggamit ka? Anong pakialam mo? Anong pakialam mo? Bakit? Bahala ka. Ano ka nga pakialam mo sa iyo? Nangangaral lang ako para pakita sa iyo, wala kang maganda sa kinabukasan sa kabilang buhay kung di ka magsisisi. Na sila sa di pagkaramdam. Kayo ba nahihiya pa? Amen? Talagang ngayon, yung, kaya, yung Facebook, maganda lang yan. Pag tama ang gamit. Pero nandiyan na, maraming dumi na panoorin. Maliwanag ko ba? Na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan. No. Maraming taong kapalmoks na. Ayan ako, hindi gani. Ayan ako, gani. No. Sa titigas ng puso. Kala mo na may mangyayari sa kanyang katigasan eh. Alam sa totoo na, ginagaling ka na kung ikay makasyandaan taon sa lupa para lumaban sa Diyos. Tama? Katigas-tigas ng kayuko sa Diyos. Pag nagkasakit na matawag din ang lahat. Kung ako'y pababayaan kung manigas yan. Sige, pakita ang yabang. Amen. Magsisi na tayo. Are you listening? Okay. Na sila sa di pagkaramdam ng kahiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karamihan ng buong kasakiman. Ano ibig sabihin kalakalin? Sinagap na lahat ng hindi maganda. Oy, amen. Wala kayo sa purinarya. Kayo ay nasa iglesia. Amen. Maliwanag ho ba? Kaganda-ganda nito eh. Kaya mga kapatid, paano kang dadalhin ng Diyos sa langit? Yan ang sistema natin. Ayaw kayo relihiyoso. Alahoy. Si relihiyoso. Hindi mo kaya magtago sa iyong relihiyon. Nakikita pa rin ng Diyos ang iyong karumihan. Tingnan mo sa Jeremiah 2 verse 23. Naalala ko lang. Tingnan niyo po. Aray ko. Paano? Hindi. 2:22 yata. Ano sabi diyan? Sapagkat bagaman maghugas ka ng lihiya at magbunton ka ng maraming sabon, gayon may natatala sa harap ko ang iyong kasamaan, sabi ng Panginoon Diyos.
Ano ibig sabihin? Kumuskus ka na ng kumuskus, magpakabait ka na, magpakareliyoso ka na, kitang-kita ng Diyos ang ating dumi. Are you with me? Alam niyo mga kapatid, ba't tayo magtatago? Ay, hindi, pwede tayo magtago sa tao. Ang ating ang ating problema ay Diyos, hindi naman tao. Hindi naman tao ang hahatol sa atin. Hindi naman hukuman ng tao ang ating haharapin isang araw. Hukuman ng Diyos. Kaya sa Diyos tayo lumapit ng sincero. Humingi ng tawad. Tingnan pa natin. Not only, ito ay sins picture, kunin natin. Pandalwa, bago hindi makatapos. Pag sinabing uncleanness, ito po'y tumutukoy sa separated o separation. Tingnan niyo po ang Leviticus 15:25. Katulad sinabi ko sa inyo, ang malinis na damit at tubal na damit, dapat bang pagsamahin? Salamat. Ang malinis ubang damit at maduming damit, dapat pagsamahin? Ano ang tawag doon sa pinagsasama? Hindi matino. Kaya ang Diyos ay matino para isama ka sa langit. Naintindihan niyo ba yan? Ang Diyos ay nasa katinoan para ikaw at ako'y isama sa langit. Bakit? Marumi tayo. Ha? Kitang-kita naman ang ating buhay na tayo marumi. Huwag na kayo magtaka, kami ang ligtas na, nakatira na halos sa simbahan, lagi nagbabasa sa Biblia, ay naduduman pa, nagkakamali pa, ay kayo pa kayang hindi nagbabasa ng Bible? Kayo pa kayang hindi nasimba lagi? Pastor ngayon naduduman pa, pastor ngayon nagkakamali pa, ay ikaw pa. Si Pablo ngayon nagkakamali. Si Peter ngayon nag-deny, si David ngayon bumagsak kay Bathsheba, si Solomon ay bumagsak sa maraming babae. Yan ay mga lingkod ng Diyos. Ikaw pa kayang walang pakialam sa Diyos? Ang maging dalisay. Tama ba? Sana napasok sa ating isip itong ating pinagsasabing ito. Para ikaw at ako ay huwag magyabang, kundi humingi ng tawad. At kung ang isang babae ay agasan, ano ba yung agasan? Alam ng mga babae yan. Nakunan ho ba yan? Okay, dinudugo. Okay. At kung ang isang babae ay agasa ng kanyang dugo ng maraming araw, sa di ka panahonan ng kanyang karumihan, o kung agasan, yan nga, sa dako paroon ng panahon ng kanyang karumihan, buong panahon ng agas ng kanyang karamihan ay magiging para sa mga araw ng kanyang karamihan ay di ko kita, may karamaldungal nga. Sa English yun, tingnan niyo. And if a woman have an issue of hair, blood, many days out of the time of hair separation. Ano nyo, kapag ang babae nasa kapanahon ng agas, yan po yung panahon ng paghiwalay. Ibig sabihin mga kapatid, ang madumi ibinubukod. Iniwawala, inilalayo. Bakit? Madumi eh. Amen. Isaiah 59 verse 2. Tingnan niyo po. Isaiah 59 verse 2. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. Ang Diyos at ang makasalanan ay hiwalay. Ang makasalanan nasa impyerno, ang Diyos na malinis nasa langit. Maliwanag ba yun? Pag namatay ka, saan ang punta mo? Bilang makasalanan. Marami ka. Hiwalay ka sa Diyos. Tama ho ba? Maliwanag ba? Alam nyo, kapag naiintindihan mo ito, maliwanag sa iyo, matatakot ka dapat. Amen? Kaso lang, ang tao nga pangahas na eh. Hindi na nakakaramdam ng kahihiyan
kalyo na. Ang akin ay babala. Hindi naman kita pwedeng pilitin. Pero, maalala mo kapag nandun ka na, may isang pilay na nangaral sa iyo na dapat sana'y nagsisi ka ng iyong kasalanan. Amen? Opo. Totoo po yan. Tingnan po natin. Ang Revelation 21, verse 1 hanggang 8. Nandiyan pa ba kayo? Sa verse 1, tinan nyo ha, hindi ko mamadaliin. Hindi ko kailangan matapos ito. Malagay maintindihan natin. At nakita ko ang isang bagong langit. Yung langit ito mawawala. Papalitan ng bago. Bakit? Ang dating langit, kontaminado yan. Bakit? Diyan unang naganap ang kasalanan sa langit, hindi sa Eden. Sa langit naganap ang kasalanan, hindi sa Eden. Kaya ang langit na ito papalitan. Bakit? Kontaminado din yan ng kasalanan. Ngayon, nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Lalo naman papalitan itong lupang ito dahil dito nakatira ang makasalanan. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. So ito palang langit na ito at lupa ay mawawala isang araw. Ay kung itong langit at lupa ay mawawala, di ikaw din. Kaya kayo, wag ko kayo magkumahog sa lupang itong mawawala. Sa Diyos kayo magkumahog. Okay, verse 2. Tingnan po natin na. Andiyan pa ho ba kaya? Maliwanag ho ba ang pagpapaliwanag? No? At nakita ko ang bayang banal. Ano daw? Bayang banal. Ibig sabihin, malinis. Bakit banal? Andun ang Diyos eh. Bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos. Nanahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kaniyang asawa. Okay. Verse 3. Sa may bagong langit, may bagong lupa, may bagong Jerusalem. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. At siya'y mananahan sa kanila. At sila'y magiging ang bayan niya at Diyos ay isa sa kanila. At magiging Diyos nila. May pinaglaanan yon, yung mga tao nagsisi. Mga nanampalataya kay Jesus. Sila yung titira doon. Pero tuloy natin. Verse 4. At papahirin niya ang bawat luha ng kalamang mata. Praise the Lord. Amen. Kung ikaw ay talagang nagsisi at nanampalataya, napakapalad mo. Ubos, tapos ang lungkot ng buhay mo pag naandyan na tayo. Sa langit na inihanda ng Panginoon, inihanda ng Panginoon. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Sa langit wala ng kamatayan. Sa langit wala ng luha. Hindi na magkakaroon ng dalamhati. Hindi na magkakaroon ng panambitan man o ng hirap pa man ang mga bagay ng unay na param na masarap sa langit. Amen? Verse 5. At yung nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito ginagawa kong bagong lahat ng mga bagay. Kaya hindi pwede doon ang hindi bago. Dahil ginagawa ng Diyos bagong lahat. Kaya tiyakin mong bago ka rin. You have your new life in Christ. Dahil ang bagong langit ay para sa mga binagong tao. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay, hindi ito joke. Totoo ito, sincere ito, genuine ito. Verse 6. At sinabi niya sa akin, nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimulat, ang wakas, ang nauuhaw, ay aking painuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang katangian po ng pupunta ng sa langit ay yung nauuhaw sa bukal ng tubig na buhay. Alam ba, maraming simbolo yung bukal ng tubig na buhay. Isa dyan ang salita ng Diyos. Isa dyan yan ang Holy Spirit. Yung mga taong nakakadama ng pangailangan sa Diyos, yan ang pupunta sa Diyos. Yung nakakadama ng kasabikan kapag araw ng linggo, uhaw na uhaw siya sa bagay ng Diyos, yan ang pupunta sa Diyos. Yung iba nga'y gusto sa langit, simbahan pala hindi makapunta. Kaya alam, paano ka makakarating ng langit, simbahan lang hindi ka makarating. Tama ba? Kung sa simbahan hindi ka makarating, sa langit pa kaya? Amen? Verse 7. Verse 7. Ang magtagumpay, magmamahal ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Pero ito, warning. Sino hindi pupunta doon? Verse 8. Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam,
at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakepid, at sa mga manggagaway, at sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay hindi sa bagong langit. Separation. Hiwalay. Amen. Huwag niyong paniwalaan ng inyong sarili na lahat pag namatay, automatic sa langit. Hey, you're wrong! Hindi naman sinabi langit lang ang kabilang buhay. May impyerno. Kaya nga may separation. Kaya nga may paghihiwalay. Ay, pastor, ako'y mabait. Sino may sabi sa iyo? Sa pangharap ka lang tao mabait, yung puso mo, kita ng Diyos. Amen. Amen. Kung ilalagay sa flash drive, ilalagay sa CD, ang naging laman ng iyong utak. Huwag nang saysayin yung mga ginawa mong mali. Huwag na. Maubos ang panahon natin, hindi natin mabibilang yung ginawa nating mali. Yun na lang naging laman ng ating utak. Ilalagay sa CD at panunuorin natin. Masasabi mo pa kayang mabuti ka. Amen? Amen. Ano pangalan mo, Utoy? Ryan Paul. Rayan Paul. Lahat, ilan taon ka na? 17. Utoy, halimbawa, lahat ng inisip mo na ikaw ay 6 years old. Ngayon ikaw ay 17. So, 11 years na naging takbo ng utak mo, ilagay ko sa CD at ilalagay natin sa TV. Masasabi mo kaya yung naging laman ng isip mo ay mabuti ka pa rin? Yes. Siya lang ba ang ganun? Tayong lahat. Tayong lahat. Amen? Kaya mga kapatid, may separation. Amen? Hindi lahat ng mamamatay palangit. Sino hindi pupunta sa langit? Yang mga duwag. Yang mga hindi nananampalataya. Alam pa? Yung mga mamamatay tao. Alam pa? Yung mga pakiapid. Alam pa? Good morning. At mga manggagaway, at mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Sino dito hindi nagsinungaling? Alam nyo, ang iniwala, wala nang problema sa pagpapaliwanag. Kailangan mo lang ay magsisi. Totoo yan. Totoo yan. Ay, ako hindi naniniwala. Kung ako'y nandoon, saka ako maniniwala. Nung ikaw nasa bahay pa, at ikaw nandito ngayon, pwede mo bang sabihin, nung ikaw nasa bahay pa, hindi ako naniniwalang may simbahan sa dagatan? Pwede bang maging tama na sabihin mo walang simbahan sa dagatan? Ngayon nandito ka, naniniwala ka ba may simbahan dito? Paano kung nagmatigas ka sa iyong bahay? Wala yan, wala yan. Huwag kang magmatigas, may impyerno talaga. Huwag mong paniwala ang mayroong impyerno kung nandun ka na. Amen? Yung iba nasa Pilipinas. Ba't nag-a-apply sa Amerika? Kasi naniniwala may Amerika. Hindi ka pwede magmatigas. Ay, walang Amerika, walang Amerika. Mayroong nakarating sa Amerika. May Israel, yun, naggegera pa nga. Kaya huwag kang madaya ni Satanas. Wala naman yan, di yan totoo. Patay kang bata ka. Amen? Amen. Bakit? Yan may ka-impyerno biro lang. Totoo, kung ang iniwala ng impyerno biro lang, kung ang kasalanan may biro din. Amen? Amen. Ay, biro, nakapanggahasa, biro. Walang kasalanang biro. Kaya wala ring parusang biro. Naintindihan niyo ba yan? Yung ba inyong kinain kanin? Birong kanin? Bika lumaki ng ganyan, kung biro lang. Lahat tunay yan. Ikaw ba uminom ng tubig? Ay, joke. Joke yung tubig. Hindi. Bika naihi. Bakit? May inilamang kang tubig, kaya kinaihi. May ginawa kang kasalanan, kaya wag kang magtaka, may impyerno.
Maliwanag ko ba? Wala namang problema sa pagpapaliwanag eh. Ang kailangan nyo lang magsisi. Ito din masasabihin ko sa inyo. Ang Diyos ay hindi rin nagbibiro. Sa sino mga nagsisisi, pinapatawad niya. Bakit si Jesus ay hindi rin naman birong nabayubay sa Kalbaryo? Hindi rin naman birong siya inilibing. Hindi rin naman birong siya ikatlong araw ay nagbangon maguli. Kaya kung siya magpatawad at magligtas, hindi rin biro. Pero kung ikay magmamatigas, alam mo na ang katama, hindi biro, may impyerno. Bakit? Marumikat ako, merong separation. Amen? Kayo ba minsan ay nahainan na luto naman maganda pero ibang amoy? Yung pala double dead. Iba pa nga triple dead. Kaya mo kalukuhan ng tao, matagal na palang patay, ibinagbibinta pa. Kung alaman mo yon, kakainin mo ba yon? Pero wag ka, may nakakakain. Tama. Kung marumi, ang pagkain nyo, hindi mo alam yung kanya kinakain, triple date. Ayun eh. Ibig sabihin, naloko lamang yung kumakain, pero kung siya ay napalalahanan ni triple date, hindi ba yung kakainin? Alam nyo ba, maraming tao, alam namang may impyerno, pero pa-impyerno pa rin. Bakit? Hindi naniwala sa pangangaral ng salita ng Diyos. Oo. Alam naman ng tao may impyerno eh, pero bakit marami pa rin tao papunta doon? Bakit? Eh sinabi na sa yung triple death, ba't kakainin mo pa rin? Nahanindahan niyo ba yan? Amen. Naglagay sa bangin ng dangerous curve. Dangerous curve. Under construction. May warning. Abay, tuloy pa rin ang sibat ng motor eh. Yun. DBO sa ilalim. May warning ng may impyerno. Ayaw mo magsisi. Impyerno talaga ang punta mo. May warning na eh. Ayun na eh. Kaya kung ako sa inyo, matakot ka. Dahil hindi nagbibiro ang Diyos. Dahil nga, ang kamatayan, hindi rin biro eh. Amen? Maniwala kayo sa hindi, may patay ngayon. Kada seconds, dati 3 ang namamatay, ngayon 6 na. Nabasa ko. Kada segundo, 6 ang namamatay sa buong kamunduhan. Pero magandang balita naman, 8 ang ipinapanganak. Kaya parami pa rin ng tao. Amen? But my point is this, kada segundo, gano'ng kabilis ang segundo? Gano'ng kabilis ang segundo? Kabilis. Mga kapatid, kada segundo, 6 ang namamatay. Pwede ang segundong yung isang araw ay ikaw na. Amen? Eh, ang tanong, tiyak mo na ba ikay palangit pag namatay? Pag hindi ka nagsisi, you're separated. Hiwalay ka. Bakit madumi eh? Madumi eh. Tama ba? Nakalimutan ko maghinuli. Kaninang umaga. Yan. Nakalimutan ko rin mangulangot kaninang umaga. Dala eh. Pakisubo nga. Sino nga volunteer? Bibigyan ko ng 1,000, isusubo. Ayaw niya? 1,000? Ba't ayaw niyo? Dumaan na din eh. Dumaan na din eh. Ay, din eh pa. Bibigyan ko ng 1,000. Sino magsusubo at didilaan? Ba't ayaw niyo? Ba't ka naman tatanggapin ng Diyos sa langit? Nadilaan ka na ni Satanas. Hindi ka lang nadilaan ni Satanas. Natuklaw ka ni Satanas. Ano ba ang tunay na ahas? Si Satanas. Siyang tumuklaw kay Adan kay Eva. Lahat tayo nakamandaga na para matanggap ng Diyos sa langit. Bibigyan ko ng 1,000. Sino ang gusto magsubo? Ba't ayaw mo? Nadilaan ko na. Ba't iipilit mo yung sarili sa langit? Nadilaan ka na ng ahas. Amen? Maliwanag mo ba? Dito tayo magtatapos. Hindi ko kayang tapusin lahat. Ito na lang ang panghuli. Not only scenes picture, separation, but also scrubber.
Alam niyo po, kung tayo madumi, mayroon pang scrub. Di nga? Alam niyo, walang dumi na hindi kayang linisin ng Diyos. Ito, naipangulangot ko na, naipanghinuli ko na. Ilagay mo lang ito sa sunrocks. Di ka? Wala na yan. Mabasang bango na yan. Gusto niyo ba ikay pumunta ng langit? Kahit ikay marumi, may panglinis. Tingnan po natin, ang Leviticus chapter 15 verse 30. Dito ako magtatapos sa mga punto na ito. At ihahandog ng saserdote ang isa na handog dahil sa kasalanan at ang isa handog na susunugin. At itutubos sa kanya ng saserdoting harap ng Panginoon dahil sa agas ng kanyang karumihan. Meron hong pangtubos, meron hong pangpapatawad, meron hong pangalis ng kasalanan, merong inihandog. Sa Old Testament, mga kapatid, mga kaibigan, hindi lahat nakakasamba sa Diyos. Kaya kailangan ang sasamba may dalang tupa na walang kapintasan. Ang gagawin sa tupa, papatayin, kakatayin, susunugin. At yung tao na may dala ng tupang yon, ang nagbayad ng kanyang kasalanan ay yung tupang kinatay. Kaya yung tao na pupunta sa tabernakulo ay makakalapit, makakapasok para sumamba sa Diyos dahil meron siyang dala, bit-bit na tupa na siya yung kakatayin dahil ang kanyang karumihan. Ang magbabayad ng kanyang karumihan, mag-aalis ng kanyang karumihan, yung tupang kanyang daladala. Alam niyo ba kung sino ang tinitipuhan na yan? John 1:29. John 1:29. Tingnan po natin. Nandiyan po ba kayo? Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Yun. Tayo marami, di ba? Sa tubal nga, na-invento ang surf, na-invento ang tide, na-invento ang blue whale. Ano pa, mga panglinis sa tubal? Tama? Sa libag, ano na-invento? Net, face towel, panghilod. Sa kasalanan, anong ginawa ng Diyos? May namatay sa krus ng Kalbaryo. Sa halip na ikaw. Naintindihan niyo ba yan? Ang lunas sa kasalanan, hindi baptize. Kayo mga players, hindi namin kayo naayayahan para mag-baptize. Anong pakialam ko sa inyo? Hindi tayo magkano-ano. Nahingi lang tayo ng comply sa management. Ang itinuturo ko sa inyo, huwag kayo magbabaptize para kayo pumunta ng langit at maalis sa kasalanan. Ang itinuturo ko sa inyo, kailangan nyo si Jesus. Dahil siya ang nag-aalis ng kasalanan. Ano ang nag-aalis ng kasalanan? Si Jesus, hindi baptize. Ay di lalo hindi Catholic, hindi Sabadista, hindi born again, hindi Iglesia ni Cristo, hindi dating daan, hindi saksi ni Jehovah, hindi Mormon. Ang sabi, narito ang kordero ng Diyos. Sino yan? Si Jesus na nagkatawang tao. Gusto mo pumunta ng langit kahit marumi ka? Pwede. Bakit? May pang-alis ng dumi. Amen? Magpakatubal-tubal man ang damit mo, pwede mo uling ilagay sa istante. Bakit? Pag nalabhan. Tama? Tama? Are, galing sa istante. Pero pagkatapos nitong maghapon, hindi ko na ito ilalagay sa istante. Kailangan ko lang ilalagay pag nalabhan. Hindi ka pwedeng dalhin sa langit. Pero paano ka pwedeng dalhin sa langit? Magpalaba ka kay Kristo. Ano sabi ng talata? Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis. Anong inaalis? Kasalanan. Ba't kasalanan? Kasi yan ang ating karumihan. Ba't ayaw ng Diyos sa makasalanan? Kasi tayo marumi. Siya'y malinis. Amen? Maliwanag ko ba? Maliwanag ko ba? Kung gusto niyo mo pumunta ng langit pag namatay, Pastor, itong kasalanan ko ito, napakamakasalanan ko na, ang dami ko nang ginawang mali. Magpakatubal-tubal mo na, walang hindi kayang linisin ng dugo ni Jesus. Ngayon nga, paligsahan ng mga sabon Huwag na kayong bumili ng Tide Soap na lang. Yun naman ang ibig sabihin ng mga propaganda di ka? Indirectly, pinupulaan yung isa, mas magaling are.
Pagdating siguro sa paglilinis ng tubal, baka nga. Pero pagdating sa paglilinis ng kasalanan, walang makakalinis, kundi ang dugo ni Jesus. Maliwanag ko ba? Salamat, ako'y papuntang langit. Pag namatay. Bakit? Dito tayo siguro. Ito na lang ang katapusan. Hebrew chapter 10. Tingnan niyo po. Hebrew chapter 10, verse 10, 14, and 17. Sige po, promise. Bago ko basahin. Ilan taon ka na? O tayo, ano pangalan mo yung matangkad? Ilan taon ka na? 16. Oh, tangkad mo, no? 16, 6 flat na, 16 pa lang. Okay. Buhay pa ang tatay at ang inay? Papasok ka pa? Anong course mo? Ano yan? STEM. Yun na yun. Okay. Kung ano man yun, o tayo, Garne. Pangalan mo ulit? Nathan? Jayden. Oh, Jayden. Nung ikaw ay kinder, hindi ka nagtatanong, Dade, ako gay mapapapasok mo ng kinder. Nagtatanong ka ba? Hindi. Nung ikaw ay graders, tinatanong mo ba, mama at daddy mo, Daddy, kaya mo ba akong pag-aralin sa grade 1 hanggang grade 6? Hindi. Nung high school, tinanong mo ba? Ngayon, malaki na ang kurso sa college. Minsan nakakapagpatanong, Daddy, mapapag-aral mo pa ba ako? Natanong mo ba yan? Hindi. Ibig sabihin, may kayang yung mga magulang. Okay. Dito sa inyo, nakapagtanong ba kayo nung kayo nasa college na? Pastor, hindi na ako napasok eh. Bigyan na lang natin ng sitwasyon. Bigyan natin ng sitwasyon. Nung kinder, di ka nagtatanong. Nung graders, nung elementary, di ka nagtatanong. Nung high school, di ka nagtatanong. Pero kita mo yung kinakayod ka, high school lang. High school ka pa lang, ikinakayod ka na. Kaya nagtanong ka ngayon, Daddy, ako'y doktor ang gusto ko. Pagsala sa doktor ay abogado. Kaya mo ba? Ay, ganito ang sagot ng iyong magulang. Anak, hindi lang ako nagpapaalata sa iyo kasi ayaw kang umasa ka na tayo meron. Pero sa totoo na, meron tayo. At ang budget ko sa iyo, ipinaglilihi ka pa lang ng iyong inay hanggang sa ako'y magkapo sa iyo. Oh. Amen? Naintindihan niyo ba yan? Ang budget ng aking pera sa iyo, pinapakasalan ko pa nga ngayong misis, dala ka na doon. Nililigawan ko pa ang misis mo eh. Ando na yung budget ko hanggang sa ikaw ay magkaapo. Saklaw ka ng aking budget. Tanong, magtatanong ka pa kaya na ako'y makakapag-aral? Hindi na. Alam niyo ba mga kapatid, ang budget ni Jesus para kayo mapatawad, yung iyong kahapon, ngayon, at yung darating. Naintindihan niyo ba yan? Naintindihan niyo ba yan? Kaya walang dumi na hindi niya kayang kabkabin. At linisin. Patunayan natin ang talata. Dito tayo tatapos. Sa kaloobang iyon, tayo pinapaging banal sa magitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Ang budget ng kanyang pagpapatawad, minsan magpakailanman. Hindi pa ipinapanganak ang inay mo, may budget na. Yung tatay mo. Wala, matindi nun. Hanggang sa mamatay ka, hanggang sa magkapo, saklaw ng budget. Ibig sabihin, safe, secured. Amen? Kaya kung kayo magsisisi ng inyong kasalanan, huwag kayong mag-alala. Dadalhin ka sa langit. Bakit? Walang kasalanan na hindi saklaw ng pagpapatawad ng Diyos. Dahil kung hindi saklaw yan, hindi dapat ang salita'y minsan at magpakailanman. Verse 14. Tingnan niyo po ang verse 14. Sapagkat sa pamagitan ng isang paghahandog, yung nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan, ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal. Magpakailanman. Wala nang kulang sa magpakailanman. Verse 17. At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan, yung karumahan, ay hindi ko na. Kaya si Pastor Eloy, palangit. Bakit? Nalinis ang lahat kong kasalanan. Yung kahapon ko,
Yung ngayon ko, maging yung gagawin ko. Kumbaga, ako yung anak na nagtatong, Daddy, mapapasok mo ba ako sa college? Sabi ng tatay ko, ipinapanganak pa lang ang nanay mo. Hanggang sa pagkakaupo mo, nakalaan na ang budget. Naintindihan nyo ba? Naintindihan nyo ba yan? Ay, pastor, paano kung ako nagkasala? May budget na dyan. Amen. Para isa pa. Dito ako matatapos. Gusto ko, ayaw ko yung bitin eh. Kaya ba nakakita ng kobra? Huwag niyo akong tingnan. Sarili niyo, tingnan niyo. Kobra. Matapang na ahas. Lalo kapag ito'y kobrang galing sa Africa. Sa hinga pa lang ng kobra, patay na ang daga. Sa tindi ng kamandag. Ngayon, kapag ikaw ay nakagat ng kobra ng Africa, ano mangyayari sa iyo? Jayben. Jayben nga ba? Jayden. Ano ang mangyayari sa iyo kapag ikaw makagat ng kobra ng Africa? Patay. Bakit? Dahil ang kamandag. Ay kaso, yung palang kobra ng Africa ngayon, nahuli na, nakalpas lang, naalis na ang kamandag. Naintindihan niyo ba yan? Jayden, yung palang kobra na yon na tumuklaw, halimbawa sa iyo, ay naikulong na, nakalpas lang, nakagat ka ngayon, wala na palang kamandag, patay ka pa kaya? Ako, nagkakasala pa. Pero, wala nang hatol. Kumbaga sa ahas, sinipsip na ni Jesus ang lahat ng kamandag. Siya na yung namatay. Tama? At kung kayo magkasalaman, nasipsip na ni Jesus yun. Wala nang kasalanan na may kamandag pa sa akin para magdala sa impyerno. Nung ako'y magsisi at manampalataya kay Jesus. Kaya kung gusto mong tiyak na palangit ka, hindi baptize si Jesus. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Maliwanag ho ba? Maliwanag ho ba? Mga players natin, maliwanag ba? Maganda yung hindi lang tayo sa laro manalo. Mas magandang manalo tayo sa kasalanan. Yung tayo tiyak na palangit pag namatay, yun ang pinakamaganda. Kahit may kayo MVP, Mamit, Tikal 5, ikaw pa yung pinakamagaling, ikaw laging champion, pero kung di mo tiyak na ikipalangit, butata ka. Dahil ang lahat ng laro natatapos, buhay natin natatapos, yung pag ang laro. Pero kumusta ang kabilang buhay? Yun ang walang katapusan. Pag ikay pumunta ng impyerno, wala nang alpasan doon. Pero pag pumunta ng langit, napakapalad mo. Kaya nandito ka, napakinggan mo ang mensahe. Si Jesus lang nga yung pag-asa. Tayo mo ko at pumikit. Aba na kayo ko nakapikit. Kayo na kayo ko nakapikit. Kung ako sa inyo, manalangin ka, humingi ka ng tawad. Hindi kita gagabayan. Ikaw mismo ang personal na tumugon, humingi ka ng tawad.